Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Sa araw na ito, mga ginigiliw, ginugunita po ng halos lahat ng buong mundo ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang pakinabang ng isang taong masama na tumanggap ng grasya at awa ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay patungkol sa isang kriminal na nakinabang sa grasya at awa ng ating Panginoong Hesukristo sa kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay, mga ginigiliw. Ang taong ito ay hindi niya po naranasan ang nabautismuhan sa tubig. Subalit sa kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay, mga ginigiliw, kinilala niya, sumampalataya siya sa ating Panginoong Hesukristo, kaya't siya ay nakinabang sa grasya at awa ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Ang sabi niya po dito sa Lucas 23:32, may dalawa pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus at ipinako rin ang dalawang kriminal. Isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Dito mga ginigiliw, no? Sa versikulo 39, tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. So yung isa nakasama niya na naipako sa cross, bali dalawang kriminal, mga ginigiliw, tinutuya rin niya ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya po, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Sabi po ng isang kriminal na kasama ng ating Panginoong Hesukristo na naipako sa krus, mga ginigiliw. Ngunit sabi po ng kanyang kasama, mga ginigiliw, pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ang kanyang deklarasyon sa isang tao, mga ginigiliw, na sa kanyang kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay ay nakinabang po siya sa grasya at awa ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Kinilala niya ang ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay sa kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay, mga ginigiliw. Kung babasahin po natin dito, mga ginigiliw, ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo sa taong ito na sa kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay, mga ginigiliw, ay kinilala niya ang ating Panginoong Hesukristo na kanyang tagapagligtas. Hindi niya po sinabi sa isang tao na ito, mga ginigiliw, hindi po sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanya na sa ikalawang araw, next week, sa isang taon, pagkatapos ng isang 10 taon, hindi niya po sinabi, mga ginigiliw, kundi ang ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo
sa isang salarin na ito na kasama niya na naipako sa krus, na sa kahuli-huliang sandali ng kanyang buhay ay nagsisi sa kanyang kasalanan, mga ginigiliw. Ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, sa araw na ito, today, you will be with me in paradise. Sabi niya, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso, mga ginigiliw. Binigyan ng ating Panginoong Kristo ng pag-asa ng taong ito, na kinabang siya sa grasya at awa ng ating Panginoong Kristo sa kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay, mga ginigiliw. Alam nyo, mga ginigiliw, hindi man ito dumaan sa proseso ng bautismo sa tubig, mga ginigiliw, ngunit sa kanyang kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay, kinilala niya ang ating Panginoong Kristo na kanyang Mesaya at tagapagligtas, mga ginigiliw. Hindi ko sinasabi na hindi po mahalaga ang bautismo sa tubig, mga ginigiliw, no? Hindi ko po sinasabi na hindi po mahalaga. Napakahalaga po ang bautismo sa tubig. Dahil ito ay public declaration po natin bilang mananampalataya sa ating Panginoong Kristo, na kinikilala po natin siya bilang hari at tagapagligtas ng ating buhay at kaluluwa, mga ginigiliw. Yun po ang ibig sabihin ng bautismo sa tubig. Pero ang bautismo sa tubig, hindi po ito requirements. Hindi po ito kailangan para maligtas ang isang tao, mga ginigiliw. Kundi ito po ay deklarasyon po natin na kinikilala po natin ang ating Panginoong Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, mga ginigiliw. Na tinatanggap po natin ang kanyang grasya at awa, mga ginigiliw, no? Katulad ng sinabi ko po kanina, yung taong ito na naipako sa krus, hindi niya po naranasan ang bautismo sa tubig. Subalit, no, siya ay nagsisi, mga ginigiliw. Pero hindi ko po sinasabi na porket tularan na po natin ang taong ito na nung sakalang siya nagsisi nung naipako po sa krus, mga ginigiliw. Hindi po, mga ginigiliw, no? Napakalaga po ang bautismo sa tubig dahil, no, ang bautismo sa tubig, mga ginigiliw, ito ay pagdeklara natin ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Pagkilala po natin siya sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Pagtanggap po natin sa Kanya ng kanyang grasya at awa, mga ginigiliw. Yun po ang kahalagahan ng bautismo sa tubig, na tayo ay nagsisisi ng ating mga kasalanan. Katulad po ng ginagawa po ng mga Hudyo na lumapit po kay Juan the Baptist, mga ginigiliw, na sinasabi po nila ang kanilang kasalanan, dinedeklara nila ang kanilang kasalanan, mga ginigiliw. Kaya't sinabi ni Juan the Baptist sa kanila, binabautismuhan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabi po ni Juan the Baptist sa mga taong lumapit sa kanya, ito ay deklarasyon nila ng kanilang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan na kanilang ginawa, mga ginigiliw. Sapagkat lahat po tayo, we are all fall short under the standard of God. Tayo po ay makasalanan, lahat po tayo ay nagkasala sa harapan ng ating Panginoon, mga ginigiliw. At ang tanging paraan lamang upang maibsan ang galit ng Diyos dahil sa ating karumihan at kasalanan ay sa pamamagitan ng pagkilala po natin kay Kristo sa buhay natin bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay at kaluluwa, mga ginigiliw. So, mahalaga pa rin ang bautismo sa tubig, mga ginigiliw. Hindi ko sinasabi na sinabi naman ni pastor na yung isang taong nakapako sa krus hindi naman siya nagpabautismo sa tubig. Hindi po, mga ginigiliw. By accident po, nangyari po ito sa kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay.
mga ginigiliw. No, hindi natin alam kung ano ang paraan ng ating kamatayan. Dapat nakahanda po tayo palagi, mga ginigiliw. Kahit gaano po tayo kaingat, mga ginigiliw, no? Kahit isa po tayong lingkod ng Diyos, but the wickedness of people, yung pagiging wicked ng isang tao, mga ginigiliw, no? Kaya marami pa rin namamatay na lingkod ng Diyos dahil sa pagiging wicked ng tao, mga ginigiliw, no? Kaya nga nakita po natin, no, ang ating Panginoon Kristo na Diyos na nagkatawang tao, pero dahil because of wickedness of people, 'di ba? Ipinako pa rin nila ang ating Panginoong Kristo, mga ginigiliw. Ganon din po ang nangyari sa mga 12 alagad ng ating Panginoong Kristo, mga ginigiliw, na namatay, no? Isa lang ang hindi nakaranas ng persecution, mga ginigiliw, si John the Beloved, mga ginigiliw. Pero lahat, no, naranasan pa rin ni John the Beloved ang na-persecute nung siya ay iniluto sa mantika, mga ginigiliw. Pero mahirap ang pinagdaanan po ng 12 alagad ng ating Panginoong Kristo, mga ginigiliw, dahil na-persecute po sila, namatay sila dahil sa kanilang pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Imagine pa, meron pang isang alagad ng ating Panginoong Kristo nung siya ay sinunog, no? Isa sa mga disipulo ng ating Panginoong Kristo, nasusunog na siya pero nag-share pa rin siya, nagbabahagi pa rin siya ng salita ng Panginoon. Alam niyo yung isang sumunog sa kanya, yung binigyan siya ng otoridad na sunugin mo ang taong yan na nagdedeklara ng Kristo na yan. Alam nyo, ayaw niya sanang sunugin ng ating Panginoong Kristo dahil narinig niya ang katotohanan. Pero kailangan niyang gawin yon dahil yon ang mandato ng isang hari sa lugar na yon, mga ginigiliw. Pero sa kauli-uliang sandali ng buhay ng taong ito na sumunog sa alagad ng ating Panginoong Kristo, nagsisi siya sa kanyang kasalanan. Nung nakilala niya ang Kristo, mga ginigiliw, diba? Nakilala niyo ang Panginoong Kristo sa pamamagitan ng alagad na ito ng ating Panginoon, mga ginigiliw. Diba? Opo. Napakalaga, mga ginigiliw, yung bautismo sa tubig upang sabihin natin, ipakita natin na tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan. Mga ginigiliw, yun po ang kahalagahan, no? Kaya ang Panginoon, no, grabe lang kung paano ipinamalas ng ating Panginoong Kristo ang kanyang pagmamahal. Diba? Yung kanyang pangako, mga ginigiliw, today you will be with me in paradise. Sa kahuli-ulihang sandali ng buhay ng isang kriminal, ng masamang tao na ito, mga ginigiliw, nakinabang siya sa grasya at awa ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Kristo, mga ginigiliw. No? Opo. Kaya, alam nyo, no, na mga ginigiliw, no, ang masasabi ko lang, no, habang maaga pa, mga ginigiliw, no, ideklara po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, ang ating pagkilala sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay at kaluluwa, mga ginigiliw, no. Kung narinig nyo po, mga ginigiliw, yung sinare ko po kahapon, mga ginigiliw, na hindi lang po natin gawin sa araw na ito na tayo ay banal, na magiging banal lamang tayo ng isang araw ng buong taon, mga ginigiliw, kundi gawin natin na lahat ng araw ng ating buhay ay banal po tayo. Dahil yun po ang sinasabi sa atin ngayon ng ating Panginoon. Ang sabi niya po, mga ginigiliw, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. You should be holy because I am holy, because we are serving the perfect God. Diba? Dapat magpakabanal tayo because we are serving the perfect God, ang ating Panginoong Kristo na nagkatawang tao na Diyos, mga ginigiliw. No?
Opo. Ah, wag lang ngayong Huwebes Santo at Biyernes Santo na banal tayo. Ang nagpapabanal lamang sa atin, mga ginigiliw, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Ito lamang ang pwedeng maglinis sa atin, ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Hindi naman po pupunta dito ang ating Panginoong Jesucristo para sabihin niya na lilinisin kita. Hindi po. Kundi sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang salita sa John 15:3. Yun po ang kanyang sinabi, mga ginigiliw, no? Nilinis na kita sa pamamagitan ng aking salita. I have already cleansed you by the word and by the teachings I have spoken to you. Salita lamang ng Panginoon ang nakakapaglinis sa atin. Kaya kung gusto po nating magkaroon ng relasyon, gusto po nating makita, makausap ang ating Panginoong Jesucristo, makikita po natin ang ating Panginoong Jesucristo through the eye of faith, through His Word, sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung gusto po nating magkaroon ng pananampalataya, mga ginigiliw, basahin po natin ang salita ng Panginoon. Ito lamang ang ibinigay ng Diyos na instrumento, mga ginigiliw, upang magkaroon po tayo ng relasyon at ugnayan sa Kanya, upang magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Diyos. Huwag mong sabihin na meron kang pananampalataya kung wala ang salita ng Panginoon. No word, no faith. No word, no salvation. Kung wala ang salita, wala pong kaligtasan. Kung wala ang salita, wala ang pananampalataya. Hindi totoong Diyos ang pinaglilingkuran natin kung wala po ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Alam nyo, kung hindi po natin kinikilala ang salita ng Panginoon, hindi po natin binabasa ang salita ng Panginoon, hindi po natin mararanasan ang himala ng Diyos, mga ginigiliw. Mararanasan lamang po natin ang himala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, mga ginigiliw. It's only the Word of God that we can experience the signs and wonders of God, mga ginigiliw. Diba? Opo. Basahin po natin ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw, upang magkaroon po tayo ng tamang relasyon, tamang ugnayan, intimate relationship with the Lord. Sa kanyang mga salita, makikilala po natin ang pagka-Diyos ng Diyos. Diba? Makikilala po natin ang kanyang katangian, mga ginigiliw. Nandito na po lahat, sinasabi na po lahat niya dito, ang kanyang katangian bilang isang Diyos, mga ginigiliw. Kaya tara na, mga ginigiliw, basahin natin upang makilala po natin ang Diyos, ang totoong Diyos na pinaglilingkuran po natin, mga ginigiliw. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga ginigiliw. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon Lord God, Heavenly Father, sa araw na ito at sa lahat ng nanonood at nakikinig, Panginoon, ng mga salitang ito, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, narinig po namin, Panginoon, Heavenly Father, Lord, na sa pamamagitan lamang ng pagtanggap po namin sa inyo, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay at kaluluwa, Panginoon, upang maranasan po namin, makinabang po kami, Panginoon, ng iyong grasya at awa, Panginoon, katulad po ng isang taong ito na sa kanyang kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay, Panginoon, siya po ay nagsisi sa kanyang kasalanan at tinanggap ka po niya bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay at kaluluwa, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, kinikilala ka po namin bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Linisin niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mapulang dugo, Panginoon Lord God, Heavenly Father, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan, sa aming mga kasalanan. Nagkakasala po kami, Panginoon, araw-araw sa salita, sa isip, at sa gawa, Panginoon Lord God, Heavenly Father, Lord. Lord, linisin niyo po kami sa pamamagitan ng iyong dugo,
sa pamamagitan ng iyong mga salita na sinabi niyo po sa amin sa araw na ito, Panginoon. Tinatanggap ka po namin, Panginoon, sa araw na ito bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay at kaluluwa, Panginoon Lord God. Isulat niyo po, Panginoon, ang aming pangalan sa iyong aklat ng buhay upang maranasan din po namin ang kaligtasan, makinabang din po kami, Panginoon, sa iyong grasya at awa katulad ng isang taong ito na kriminal, subalit sa kanyang kahuli-hulihan, sandali ng kanyang buhay, ay kinilala ka po niya, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay at kaluluwa, Panginoon. Salamat, Panginoon. Banalin mo kami, Panginoon. Banalin mo kami sa araw-araw po naming pamumuhay dahil ang pinagsisilbihan po namin, pinagsisilbihan po namin Diyos, Panginoon, siya po ay banal, Panginoon. We are serving the perfect God, Lord. Apo, bendisyonan na kami kadi, tarabayin na kami kadi, Apo, Heavenly Father, iligtas niyo po kami, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon, ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, at sa lahat po ng patuloy na sumusunod at nakikinig, Panginoon, sa iyong mga salita, pagpalain niyo po, Panginoon Lord God. Tinataas ko po ang iyong pangalan sa oras na ito, in Jesus' mighty name, amen. Maraming salamat po sa buhay po ng mga kapatid po natin, kay Sir Willie, at sa lahat po ng sumusubaybay sa gawain na ito. Ibahagi po natin, i-share po natin ito sa Facebook natin, mga ginigiliw, upang marami pa po ang makakilala at makatanggap ng grasya at awa ng Panginoon. Hindi natin alam, mga ginigiliw, na tayo po ang ginagamit ng Diyos bilang daluyan ng kaligtasan ng kapwa natin, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, to the rest of the world. I-share po natin, mga ginigiliw, sa mga kaibigan po natin upang marami pa po ang makakilala sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. God bless everyone. I love you with the love of the Lord.